Nagulat si James nang makita niya si Kibong muli sa ganitong estado. Humingi si Kibong kay James na ibigay ang item na kinuha niya mula kay Hiram. Nabanggit ni James na masyadong magaspang ang pagbati ni Kim Kibong, na sinagot naman ni Kibong na oras na para magpaalam. Inatake ni Kibong si James, pero biglang naglaho si James at muling lumitaw sa likod niya, gustong makipag-usap. Pinuri ni James ang lakas ni Kibong ngunit sinabing ignorante ito sa mapanganib at malalim na mundo. Binanggit ni James ang isang lugar na tinawag na Hype at inalok na ipaliwanag ito kay Kibong, pati na rin ang paggawa kay Kibong na maging miyembro gamit ang kanyang awtoridad. Tinanong ni Kibong si James tungkol sa Hype at sinabi ni James na ito ay isang bagong lahi sa hinaharap ng sangkatauhan, na inalok si Kibong ng pagiging miyembro sa grupo. Sinabi ni James na ang Hype ay nasa isang ganap na ibang antas kumpara sa pagiging bahagi ng isang bansa o isang guild, na tinawag itong The New World Order. Sinabi ni Kibong na wala siyang interes na sumali sa Hype at sa halip, nagbanta na sisirain sila. Sumugod si Kibong kay James at sinakal siya, na nagdulot ng pagkapanik ni James nang ma-realize niyang hindi niya ma-activate ang kanyang skill. Binalaan ni James si Kibong sa pagtangging sumunod sa kanyang payo at sinabing walang makakapigil sa kanya sa mundong ito. Dumating si Sanggang sa eksena ng rescue operation sa lungsod, kung saan iniulat ng kanyang tauhan na ang magic na bumabalot sa lungsod ay nasira. Agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na suriin ang sitwasyon at iligtas ang mga biktima habang inutusan din sila na hanapin ang kinaroroonan ni Hiram. Nagtaka si Sanggang kung paano nasira ang illusion magic, alam na bihasa si Park Hiram at hindi basta-basta matatalo. Nagmamadaling naghanap si Sanggang sa lugar at nakita ang sugatang si Yui kasama ang walang buhay na katawan ni Shinmi. Matapos tanungin si Yui tungkol sa nangyari, pinuri ni Sanggang ang kanyang katapangan na ikinatuwa ni Yui. Kinuha ni Sanggang ang cellphone ni Yui para i-review ang na-record na video at tiniyak sa kanya na ibabalik ito sa kanya mamaya. Ang iba pang miyembro ng team ay tumatanggap ng atensyong medikal nang mapansin nila ang isang pagsabog sa di-kalayuan. Samantala, ang utak ng kaguluhan ay nasa kanyang opisina nang biglang magbukas ang isang portal sa harap niya. Nakita niya si Kibong na hawak si James at napagtanto niyang hindi ito aksidenteng pagbukas ng communication portal kundi ginawa ni Kibong. Nagbanta si Kibong sa misteryosong lalaki, iniisip kung ano ang gagawin dito. Tinukso siya ng lalaki na kulang sa disiplina ang mga kabataan. Binalaan siya ni Kibong na magtago dahil hahanapin niya sila at pupunitan. Tumawa ang lalaki at ibinunyag ang kanyang lokasyon, sinabi niya na hihintayin niya doon si Kibong. Matapos ang pag-uusap ni Kibong at ng misteryosong lalaki, nagsara ang portal. Dumating si Sanggang at ang grupo, at pinuri ni Kibong ang kanilang sipag. Nagpasalamat si Sanggang kay Kibong sa kanyang tulong at inamin na mas marami pa sana ang nawala kung wala siya. Ipinahayag ni Yui ang kanyang kalungkutan tungkol sa mga nasawi, at humingi ng paumanhin si Goju na hindi niya nasubaybayan si Hiram ng mas maaga. Gayunpaman, tiniyak ni Sanggang kay Goju na hindi nila matatapos ito kung wala ang kanyang tulong. Dumating ang presidente at humingi ng paumanhin sa pagdating ng huli, sinabing siya ang mananagot sa nangyari. Nagpahayag ng pagkabahala si Sanggang tungkol sa posibleng natitirang mga kalaban, ngunit iginiit ng presidente na naruroon siya para sa kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Tinanong ni Sanggang kung handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay kahit naharapin ang isang fire dragon, na inamin ng presidente na ayon sa batas dapat siyang mag-evacuate sa isang bunker sa gantong pangyayari. Lumapit siya kay Kibong at pinuri siya sa kanyang mga ginawa. Matapos pulihin si Kibong, lumapit ang presidente kay Hiram na nagdadalamati pa rin sa pagkamatay ni Hiram sa kabila ng babala na lumayo. Ipinahayag ng presidente ang kanyang pakikiramay ngunit sinabi rin na natural lamang na maparusahan ang mga tao kapag sila ay gumawa ng krimen, at hindi magiging madali para kay Hiram na makalabas sa sitwasyong ito. Binalaan siya na walang makapagliligtas sa kanya. Inaresto si Hiram at dinala, habang pinaplano ni Sanggang at ng presidente ang susunod na hakbang. Tumanggi ang presidente na magbigay ng pampublikong pahayag, sinasabing hindi ito isang dungeon break kundi mga tao ang nagdulot ng takot sa mga mamamayan. Tinanong niya ang opinyon ni Kibong, na nagmungkahi ng pag-ubos sa kanilang mga ugat. Sumang-ayon ang presidente at nangako na dudurugin ang sinumang responsable sa takot na idinulot sa mga tao at hindi mag-iiwan ng kahit isa man sa kanila na buhay.
Tinukso ng tauhan ni Yubon ang kanyang amo sa ospital dahil tila nag-aalala ito kay Gojue. Dumating sina Yui, Kang Ha, at Gojue sa silid, na ikinagulat ni Yubon at lalong ikinatukso ng kanyang tauhan. Nagtanong si Gojue tungkol sa kalusugan ni Yubon, na sinagot naman nito na maayos lang siya. Hindi naintindihan ni Kang Ha ang sitwasyon at sumingit, pero pinigilan siya ni Yui at binago ang usapan. Gayunpaman, tumayo si Yubon at inihayag ang kanyang plano na pumunta sa Hong Kong. Kasabay nito, inatasan ng presidente si Kibong ng bagong misyon. Nagpahayag si Sanggang ng pagkabahala kung sino ang magtatanggol sa mainland, ngunit tumawa ang presidente at inihayag na magpapakalat sila ng isang Special Dungeon Management Team. Ang itinalagang Special Warfare Commander ay isang Army Lieutenant General dahil bakante si Kim Kibong. Gayunpaman, nagpahayag ng pangamba si Sanggang, na sinagot naman ng presidente na naaprubahan na ng Joint Chiefs of Staff at ng Ministry of National Defense ang appointment, at siya ang mananagot dito bilang presidente. Dagdag pa niya, kahit na hindi siya kasing espesyal ni Prime Minister Sanggang, nakikita niya ito bilang paraan upang makatulong. Binanggit din ng presidente na kung sakaling mahuli si Kibong sa ibang bansa at malantad ang kanyang pagkakakilanlan, gagawin ng Korea ang lahat ng makakaya upang tulungan siya. Ipinahayag ng presidente ang kanyang pasasalamat kay Kibong sa pagliligtas ng mga mamamayan, nagpapahayag ng pasasalamat sa ngalan ng lahat. Kinumpirma ng mga ibon ni Gojue ang presensya ng mga ahente mula sa iba't ibang bansa sa labas, na nagpapahiwatig na may grupo ng mga tao na nagmamasid sa susunod na galaw ni Kibong. Binanggit ni Sanggang na binabantayan ng lahat ang kanilang mga aksyon, partikular ang mga plano ni Kibong na maglakbay sa ibang bansa. Ipinaliwanag niya na maaaring hindi magustuhan ng ibang bansa ang pagdating ni Kibong dahil isa siyang makapangyarihang individual. Pinag-isipan ni Sanggang na maaaring subukan ng mga ahente na pigilan ang pagpasok ni Kibong sa bansa. Idinagdag ni Yubon na malamang sinusubukan nilang alamin ang schedule ng paglalakbay ni Kibong. Sinabi ni Sanggang na maaari lamang maglakbay si Kibong sakay ng eroplano dahil hindi posible ang teleportation sa pagitan ng mga bansa. Binigyang diin niya ang pangangailangan na lumikha ng plano upang tugunan ang isyong ito. Tumayo si Kibong at nagmungkahi ng isang plano. 2 kotse ang umalis mula sa compound, na nakakuha ng atensyon ng mga ahente na nagmamasid sa kanila. Isa sa mga ahente ang nagdesisyong sundan ng mga kotse, iniisip na mahihirapan silang subaybayan ito kapag dumating na sa paliparan. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang kotse at hinaranggan ang 2 kotse. Nang tignan ng maiigi ng ahente na pagtanto niya na wala si Kibong sa sasakyan. Pagkatapos ay humiling ang agent na magsagawa ng paghahanap sa paliparan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpatuloy ang mga sasakyan sa kanilang paglalakbay. Napansin ni Yui na hindi nakakagulat na may mga taong nagmamanman sa kanila. Kinilala ni Sanggang na kung siya ang nasa kanilang kalagayan, gagawin din niya iyon dahil sa kanilang linya ng trabaho. Nagtanong si Kang Ha tungkol sa kinaroroonan ni Kim Kibong at kung sasama ba ito sa kanila. Kumpirmadong sinabi ni Gojue na sasama nga si Kibong sa kanila. Ang mga taong nagmamanman sa grupo ni Kang Ha ay sa wakas dumating sa paliparan at inutusan na sundan sila papunta sa eroplano, iniisip na si Kibong ay sasama sa kanila. Gayunpaman, nakatanggap sila ng mensahe na nagsasabing nasa balita si Kibong. Samantala, nag-usap ang presidente at si Sanggang tungkol sa sitwasyon at ipinahayag ang kanilang mga alalahanin. Tiniyak ni Sanggang sa presidente na magiging ayos lang si Kibong dahil isa itong malakas na tao. Si Kibong naman ay patungo ng Hong Kong na may layuning sirain ang hype. Si Yubon ay nasa Hong Kong at sinusundan ng 2 lalaki na pumasok sa isang eskinita. Binuksan niya ang kanyang interpretation device at hinarap siya ng mga lalaki at tinanong kung sino siya. Sinabi ni Yubon na nais niyang makipagkita sa kanilang boss. Tumawag ng karagdagang puwersa ang mga lalaki at pinalibutan si Yubon, habang tinutokso siya at inihahanda ang kanilang mga sandata. Inatake ng grupo si Yubon, ngunit nagawa niyang talunin silang lahat. Isang lalaki na may hawak na baril ang nanatili at nagbantang babarilan siya. Ilang sa mga lalaking pinabagsak ni Yubon kanina ay muling tumayo. Inutusan ng lalaking may baril ang kanyang mga tauhan na umatake, ngunit ginamit ni Yubon ang kanyang sandata upang pabagsakin ang grupo at sirain ang baril. Natuwa siya sa pagganap ng myth-class weapon at pinabagsak ang lalaking may baril.
Tinalakay ni Kibong at ng kanyang grupo ang posibilidad ng isang patibong habang sinusuri ang mga litrato ng taong hinahanap nila. Kinumpirma ng system na ang mga litrato ay kuha sa parehong lugar at oras. Dumating si Yubon na may dalang bihag, at tinanong siya ni Goju tungkol sa isang kakaibang taong nasa kanyang organisasyon na maaaring mag-transform sa isang halimaw o katulad nito. Bigla na lang tumayo mula sa kanyang upuan ang lalaki at mukhang natatakot. Ipinabatid sa pinuno ng grupo ang tungkol sa pag-atake sa kanilang mga tauhan, ngunit hindi nila matukoy kung sino ang may kagagawan. Tinanong ng pinuno kung may nasugatan sa kanila at sinabing lahat sila ay nasugatan. Ang tauhan ay naghayag ng pagsisisi at humingi ng tawad, ngunit galit na sinabi ng boss na wawasakin nila kung sino man ang responsable. Tinipon ng boss ang kanyang mga tauhan at inutusan silang hanapin ang mga umatake sa kanila, sabik na makipaglaban. Samantala, habang naglalakad sina Kibong at ang kanyang grupo, tinanong niya si Yubon tungkol sa kahangahangang sandata nito, na ipinahayag ni Yubon na isa itong myth-class weapon. Naiinggit si Kangha at humiling kay Kibong ng isa. Bago sila umalis patungong Hong Kong, ipinakita ni June sa kanila ang myth-class weapons na gawa mula sa bangkay ng Fire Dragon at iniangkop para sa bawat miyembro. Tinanong ni Yui si Sangang kung talagang ibibigay nila ang mga sandata sa kanila, at sinagot ni Sangang na hindi niya maibibigay ang mga item na gawa mula sa dugo ng mga taxpayer. Sa halip, ipapahiram lamang nila ang mga sandata hanggang matapos ang kanilang misyon at pinaalalahanan silang maging maingat na huwag itong mawala o masira. Ipinahiwatig ni Jun kay Kangha na ang kapa ay para sa kanya, ngunit nang subukan niyang hawakan ito, tinanggihan siya nito. Ipinabatid ng system kay Kibong na ang kapa ay isang repulsive item. Muling sinubukan ni Kangha na hawakan ito ngunit nakaranas siya ng parehong resulta. Sa kasalukuyang sandali, tiniyak ni Kibong sa nadismayang si Kangha na sapat na ang kanyang lakas kahit wala pang sandata, na nagpaangat ng kanyang damdamin. Samantala, ang grupo na hinarap ni Yubon kanina ay muling nakipaglaban. Inutusan ng kanilang senior member ang grupo na tumabi at harapin ang isang lalaki na kumuha ng sibat upang ipagtanggol ang sarili. Dumating si Kibong at ang kanyang grupo sa lugar at natagpuan ang grupo ng mga natalong tao. Napansin din nila ang isang bitek sa espasyo na isiniwalat ng system na bakas ng isang instant dungeon na ginawa ng isang tao, na labis na ikinagulat ni Kibong. Hinawakan ni Kibong ang portal at matagumpay na nakapasok sa dungeon gamit ang tulong ng system, na nag-iwan kina Kangha at Yubon sa labas. Ipinabatid ng system kay Kibong na limitado ang kanyang function sa loob ng instant dungeon. Narinig ni Kibong ang isang pagsabog at agad na nagtungo sa direksyong iyon. Nang siya ay dumating, isang lalaki na may hawak na sibat ang nagtanong kay Kibong sa wikang Chino kung sino siya at paano siya nakapasok sa dungeon. Inactivate ng system ang translation function nito at tinanong ni Kibong ang lalaki kung sino siya, iniisip kung siya ba ang lumikha ng instant dungeon. Hinamon ng lalaking may sibat si Kibong na makipaglaban kung gusto niyang malaman ang kasagutan. Nag-alinlangan si Kibong ngunit pumayag at inactivate ang kanyang body enhancement skill, na naalala ang babala ni June na huwag gamitin ang kanyang combat suit habang nasa ibang bansa dahil may panganib na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, nababahala si Kangha sa pagkawala ni Kibong, espekula ni Yubon na maaaring isa itong patibong. Dumating ang mga reinforcement ng grupo. Patuloy na umatake ang lalaki na may sibat kay Kibong na walang kahirap-hirap na iniiwasan ang kanyang mga atake. Nabilib ang lalaki sa kakayahan ni Kibong at inilabas ang sarili niyang skill. Binalaan ng system si Kibong na na-detect nito ang energy ng isang Daystone. Napatalsik ni Kibong ang mga atake ng lalaki na ikinagulat nito. Sa kabila nito, patuloy pa rin sa pag-atake ang lalaki at inihagis ang kanyang sibat, ngunit ito rin ay napatalikod ni Kibong. Lumitaw si Kibong sa likod ng spearman at pinalipad ito gamit ang isang suntok. Lumapit siya at tinanong kung handa na itong magsalita. Nagulat ang spearman sa lakas ni Kibong at isiniwalat na itinuro sa kanya ng kanyang master na huwag maging mapili sa mga paraan kapag tinutumbok ang tagumpay, na binanggit ang The Art of War, at partikular na ang Strategy 36, ang pagtakas. Isinara ng spearman ang instant dungeon at naglaho, na iniwan si Kibong na nag-iisa. Ipinabatid ng system kay Kibong na nawala na ang pintuan ng dungeon at magsasara ito, ngunit lumikha si Kibong ng sariling labasan sa pamamagitan ng pagpunit sa dimensyon.
Nang lumabas siya mula sa dungeon, natagpuan niyang nag-iisa siya at sinabi ng system sa kanya na may 3 oras na pagkakaiba ng oras sa pagitan ng instant dungeon at realidad. Samantala, sinusubaybayan ni Yui at Goju ang lalaking kanilang nahuli, at nagiging kainahinala si Yui dahil sa mga pagtatangka ng lalaki na magpatagal. Ipinahayag ni Yui ang kanyang pag-aalala para kay Kibong at sa iba pa, ngunit tiniyak ni Goju naligtas ang mga ito habang kasama si Kibong. Nagtanong si Yui tungkol sa pagkakakilanlan ni Kibong, na binanggit na hindi ito naruroon noong Great War. Sumang-ayon si Goju at inisip na kung naruroon si Kibong noon, mas kaunting tao ang mamamatay. Ibinahagi niya rin ang kanyang sariling pag-usisa tungkol kay Kibong at sa kanyang pamilya. Naalala ni Yui na ang ina ni Kibong ay sumasailalim sa gamutan sa isang ospital at kinumpirma ni Goju na hinanap ni Kibong ang kanyang iba pang mga kamag-anak ngunit hindi niya sila natagpuan sa bansa. Nagtanong si Yui kung natagpuan na ni Kibong ang kanyang ibang mga kamag-anak. Ibinunyag ni Goju na may bagong impormasyong natanggap, ngunit hindi pa naipapaalam kay Kibong. Bigla silang sinalakay ng grupo ng lalaking kanilang nahuli. Muling sumama ang lalaki sa kanyang grupo at tinanong siya kung sina Yui at Goju ang mga responsable para sa kamakailang mga pag-atake sa kanilang grupo. Kinumpirma ng lalaki ngunit nalito ang pinuno ng grupo dahil ang kanilang ulat ay naglalarawan ng isang long-haired spearman bilang umatake. Iminungkahi ng lalaki na maaaring sila ay bahagi ng parehong grupo. Lumapit ang grupo kina Goju at Yui, at inutusan ng kanilang pinuno na dakpin sila at dalhin sa kanilang boss. Inilabas ni Yui ang kanyang bagong staff at nakipaglaban sa grupo gamit ang isang malakas na chain lightning spell, na mabilis na nagpabagsak sa maraming kalaban. Nakita ng pinuno ang pagkatalo ng kanyang mga tauhan at nagpas siyang sumali sa labanan. Nag-alok si Goju na tumulong kay Yui, ngunit tiniyak ni Yui na kaya niyang harapin ang pinuno mag-isa. Galit na galit ang pinuno dahil sa kumpiyansa ni Yui at nagsimula siyang umatake. Mahusay na umiwas si Yui sa mga atake ng pinuno at buong kumpiyansang idineklara na ipapakita niya ang pagkakaiba ng kanilang kagamitan. Nagcast siya ng 4 na spell sa isang malakas na atake. Gayunpaman, laking gulat niya nang ang pinuno ay nanatiling malay kahit na tinanggap ang buong lakas ng kanyang atake. Sinumpa ng pinuno si Yui dahil sa kanyang kayabangan at biglang nagbukas ng dungeon, na hinayla siya at si Goju papasok. Samantala, ginagamot ng spearman ang kanyang mga sugat mula sa naunang pag-atake ni Kibong. Hindi niya maiwasang magtaka kung sino si Kibong dahil matagal na mula noong huli siyang makatagpo ng isang mahirap na kalaban. Inamin niya na mas malakas pa si Kibong kaysa sa kanyang sariling master. Narinig niya ang pagbukas ng isang instant dungeon at agad na nagtungo doon, na balak harapin ang kaaway ng kanyang master. Samantala, sina Yui at Goju ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang hindi kilalang lokasyon at hindi sigurado sa kanilang paligid. Mabilis na lumikha si Yui ng isang protection na barrier upang maprotektahan sila at binalaan si Goju na huwag lumabas dahil sa posibleng mga hindi kilalang panganib na maaari nilang harapin. Ipinahayag ni Goju ang kanyang kawalan ng kakayahang makaramdam ng anumang mga hayop sa paligid at pinagdududahan ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, ang kanilang pansin ay mabilis na nakuha ng kanilang kalaban na nag-transform sa isang higanti. Inangkin ng lalaki na sila ay mga Diyos sa lugar na iyon at nagpakawala ng isang maalab na atake laban sa kanila. Nalito si Yui dahil hindi niya maramdaman ang anumang mana flow mula sa kalaban, ngunit nagawa nitong gumamit ng magic ng epektibo. Binanggit ni Goju na may kakaibang nangyayari sa dungeon, na binibigyang diin ang kawalan ng mga insekto. Kinilala ito ni Yui ngunit iminungkahi na magtuon sila sa pagtakas muna bago ito pag-usapan pa. Muling nagsanib si Yui ng isang spell na nagpalamig sa apoy, ngunit ang kanilang kalaban ay hindi naapektuhan, na ikinagulat niya dahil ginamit niya ang kanyang buong lakas sa nakaraang atake. Dalawang panghiganti ang lumitaw at sumali sa labanan. Habang lalong nagiging mas mabigat ang sitwasyon para kina Yui at Goju sa labas ng instant dungeon, mabilis na papalapit ang spearman sa kinaroroonan nito. Pagdating niya, napansin niya ang mga palatandaan ng isang kamakailang labanan at agad na pumasok sa dungeon. Inutusan ni Kibong ang system na hanapin ang kinaroroonan ng kanyang mga kasama.
Natunton ng system ang lokasyon ni Yubon at Kangha at ipinaalam din kay Kibong ang tungkol sa isang natatanging bagay na natuklasan sa pag-scan. Ang bagay na ito ay gawa mula sa pulong Daystone, kasama ng isa pang bagay na pinroseso mula sa Daystone. Bukod dito, natagpuan din sa parehong lugar ang lalaking hinahanap ni Kibong. Agad niyang hiniling sa system na ipakita ang eksaktong lokasyon nito. Habang patuloy na walang tigil na inaatake ng tatlong higanti ang barrier ni Yui, nahihirapan siyang panatilihin ito. Napansin niyang parang nauubos ang kanyang lakas kahit hindi siya gumagalaw. Hindi maintindihan ni Yui kung paano gumagana ang mana flow sa lugar na iyon. Kahit na gumamit siya ng isang malakas na spell kanina, dapat ay kaya pa rin niyang mapanatili ang isang simpleng barrier. Hindi niya maiwasang magtaka kung anong klaseng lugar ang kanilang kinaroroonan. Humingi ng paumanhin si Goju kay Yui dahil hindi siya makatulong, ngunit tiniyak ni Yui na kaya pa rin niyang lumaban at nagcast ng isang malakas na spell na nagdulot ng malaking pagsabog. Bagamat nauubos ang lakas ni Yui at napaluhod, nagulat siya nang makita niyang hindi naapektuhan ang mga higanti. Habang naghahanda ulit na umatake ang mga higanti, biglang tumama ang isang sibat sa isa sa kanila at dumating ang spearman na ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Evil Spirit of Shandong. Tinukso ng spearman ang mga higanti at iniwasan ang kanilang mga atake, pinalala pa na ang pakikipaglaban ay hindi tungkol lamang sa laki at lakas, at ang dungeon na iyon ay orihinal na pag-aari ng kanyang pamilya. Sa isang makapangyarihang atake, madaling tinalo ng spearman ang mga higanti. Samantala, sa lokasyon na itinuro ng system, isang grupo ng mga tao sa ilalim ng kontrol ng hype ay nagdadala ng mga kagamitan. Nandoon din ang misteryosong lalaki na naghahanap kay Hangwon. Isa sa kanyang mga tauhan ang nagulat na abala ang sindikato sa pagharap sa ilang tao at tiniyak na kaya niyang hawakan ang gawain mag-isa. Binigyang diin ng master na ang gawain ito ay ang huling bahagi ng kanilang plano at hindi maaaring magkamali. Pinaalalahanan ng master ang tauhan tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkabigo sa pamamagitan ng pagpapakita ng halimbawa sa isa sa mga taong nagdadala ng mga kagamitan na biglang natunaw sa harap nila. Pagkatapos ay lumingon ang master at umalis sa pamamagitan ng isang portal. Agad na nakaramdam ang tauhan ng isang papalapit at nakita si Kibong na lumilipad papunta sa kanya. Nararamdaman din niya ang napakalakas na enerhiya ni Kibong habang lumapag ito sa harap niya. Hinarap ni Kibong ang taong nakatikip ng hood at hininga ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng lalaking may suot na turban. Tumawa lamang ang nakatikip ng hood at sinabi na hinahanap ni Kibong ang isang taong hindi dapat. Sinubukan niyang gamitin ang magic laban kay Kibong, ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi ito tumalam. Napabuntong hininga si Kibong at nagkomento na mas masahol pa ang nakatikip ng hood kaysa kay Park Yerm. Nalito ang nakatikip ng hood kung bakit hindi gumana ang kanyang magic kay Kibong at napagtanto niyang si Kibong ang tumalo sa master ng Shield Guild na kilala sa kanyang skill at deception magic. Inihayag ng nakatikip ng hood ang kanyang pagkamausisa kung paano nagawa ni Kibong na mahuli ang master ng Shield Guild.